Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time. Galing talaga nito si Adegler. Naipasok pa talaga yung dating Pangulong Duterte. Kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Eto na mga kababayan, matindi po. Senator Alan Peter Cayetano, hinamon nga po ang NBI at ang palasyo na imbestigahan kung ano man ang kanilang gustong imbestigahan. Partikular na nga po itong SEA Games na naganap noong 2019 na kung saan nga po ay chairman itong si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil tila plano na naman nilang bawasan ang minority diyan sa Senado mga kababayan. Base nga po yan dito kay Senator Alan Peter Cayetano. At nakita naman po natin kung ano ang ginawa nila dito kay Senator Marcoleta at kay Senator Jinggoy mga kababayan. Ginawan talaga nila ng paraan para makulong. Lalong-lalo na nga po itong Senator Marcoleta dahil alam naman natin na mahusay itong Senator Marcoleta pagdating sa mga debate at diskusyon. Sinikap talaga nilang mawala sa eksena ng impeachment itong si Senator Marcoleta. Ito, panoorin na po natin ang naging pahayag nitong si Senator Alan Peter Cayetano. At panoorin din natin ang naging pahayag nitong si Yossi Claire Castro mga kababayan. Ito po ay kaugnay pa rin ng gagawing investigasyon nga po ng NBI patungkol nga po sa SEA Games na naganap noong 2019. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan nyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat.
Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation. Sabay-sabay na. Katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Good afternoon, Yusek Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation, and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, Sige, kunwari naniniwala kami. walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Yun naman pala bakit hindi kayo nag-iimbestiga sa flood control? Sino yung nakulong na dahil sa flood control? Inama ng... So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na Ginawa nyo na nga eh. Ilan na ba yung pinakulong nyo? Pati Senator Marcoleta na wala man lang kinalaman niya sa flood control na yan. Yung pera galing sa pribadong tao, ginawa nyo ng paraan para makakulong. kayo ba'y guilty? So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na meron isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Wow. Meron pong ganoong Napawalan sala talaga. record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. Sigurado ko dyan, Auntie Claire. Kakasabi lang ni Senator Cayetano nung nakarang araw tayo na inimbestigahan daw, maraming beses nang inimbestigahan yung patungkol dun sa issue na yon. At base sa kanya ay dumalo pa siya sa ginawang hearing sa Senado nung siya ay kasalukuyang House Speaker sa Kamara. Sinabi niya yun nung nakarang araw ata yun, kung hindi tayo nagkakamali. Tapos sasabihin nitong si Auntie Claire na hindi na-imbestigahan. Saka ilalabas naman yan pagka talagang na-open na yung issue na yan. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time. Galing talaga nito si Auntie Claire. Naipasok pa talaga yung dating Pangulong Duterte. Kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po? Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado. Follow-up question, Christian Bascones, PRTV. Yusek, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa
bilang, kumbaga, hindi mabigat na ikinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila. Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento. Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso. Kung hindi ang pinag-uusapan. Ayan naman pala, bakit sinasabi ng ama mo na willing siya makipag-areglo, makipag-usap sa mga Duterte? Parang iba yung sinasabi mo sa sinasabi ng boss mo. Usapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng Vice Presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong Reconcile. Ang tanong po kasi ni Katunying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya Maliwanag yung tanong sa mga Duterte, Auntie Claire. niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. Okay. Sa lahat, di kasama yung mga Duterte. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Follow up po. Doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng palasyo dito? Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang Vice Presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Ay, oo naman. Patunay yung ginawa niya sa Davao. Napakaganda ng Davao. Walang utang. Mga kriminal takot. Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH. Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial? Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating palung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po. Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court? Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Excited talaga kung makita itong si Auntie Claire pagkatapos ng election sa 2028.
At sa bahagi ng video na to mga kababayan, panoorin natin ang naging pagtatanong nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito nga po sa dalawang witness na iniharap ng prosecution na si Attorney Lotok. Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, that's- isang beses, sir. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Yari ka ngayon. Yes, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yon at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest. Insofar as I'm concerned, na nireiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well as October 18, other sir. evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Ano na? Hirap na. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Ulit wala. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer ko na Yeah, don't tell me admission- na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir. Ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate. Ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video. Pinanood mo ba talaga? Baka naman yung ano lang talaga pinanood mo, yung nilabas nyo dyan sa pagdinig na kinat nyo. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. so you Specific. do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, wag. I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I Isang beses nga lang nila pinanood. think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. You know, pwede ko pong ulitin. Your Honor. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, may cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right?
No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And by- the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yun yung tanong ko. Ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So, magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge I'm Allen. winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through Yeah, information and so communication I- technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, thank you, Your Mr. Honor. President. Noted. Counsel for respondent is recognized for his recross, if any. Just a few points, Your Honor. You may proceed, sir, when you're ready. So during your testimony, you mentioned that an unsigned document is a mere scrap of paper. Yes, Your Honor. But you also said on redirect that the lack of signature is a typographical error. No, yung typographical error based sa tanong sa akin kanina ng abogado, yung misspelling, yung mali yung docket number, kung mali man yun, yun, Your Honor. Okay, sana kung isa lang yung mali eh. Kaya naman ang dami. Okay. Now, you mentioned on redirect also about the November 26, 2024 press con, correct? Yes, Your Honor. Yes, sir. So after that press con, did you interview VP Sara? No, sir. And despite not having interviewed her, you made findings on her mental state. No findings ng mental state, sir? What do you mean by that? So my question is, despite not having the chance to interview VP Sara, nevertheless, you included in your investigation or findings about her mental state. Based on the series of events, Your Honor, as I have said, state of mind can be shown through the overt acts, Your Honor. Okay. So you were also asked about persistence, correct? Yes, sir. All right. Now, the subject video was on November 23, 2024, correct? Yes, sir. But to demonstrate persistence, you referred to a press con on October 18, 2024. No, sir. To demonstrate persistence, yung nature ng utterances niya, ulitin ko, sir, in-explain ko muna, the nature of the instruction was persistent because of the fact na ang sabi niya, huwag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. And then, i-reiterate niya to noong November 26. Now, as to consistency, patterns, at persistence, pagdating sa galit niya sa presidente, yung October 18 may kinalaman kasi ang unang sinabi niya doon, walang kinukonsidera kong number 1 hanggang number 2 lang yung Pilipinas na to. Then pangalawa, I imagine myself cutting his head. Then kinumpara namin siya noong November 23. Already satisfied with the answer? Consistent po yung... What was that, counsel for respondent? We are already satisfied. No need to I think elaborate. already answered. Yes. All right.
last two questions. So you said that the February 14, 2025 DOJ certification found your findings or your investigation or the case that you filed sufficient. Based on the certification, the DOJ stated that you have complied all the elements of the crime charge, sir. All right. So this DOJ evaluation, does this amount to a final verdict of guilt or innocence by VP Your Sara? Honor, ang maliwanag ho doon, for purposes of preliminary investigation. Wala akong sinabing na final verdict, Your Honor. All right. So you also mentioned the concept of open source investigation. Yes, sir. Does this include internet browsing? Yes, sir. So you Google search, kasama ba yun? Yes, sir. So you Google search mga news articles, Yes, sir. websites, videos, correct? Yes, sir. Including mga YouTube videos. Yes, sir. All right. I'll show you a short video and I'll ask one final question now. Kindly show the video, Tech. Worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. Yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So in the course of your open source investigation, did you encounter this video? Hindi ko po na-encounter yan, sir. Nothing further, Your Honors. Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok, Yes sa po, Your Honor. pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalian kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang Pangulo na may nakausap na siya nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo. Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo, na hindi nyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yun mahigit 2 oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya nyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya. Well, una, since Vice Presidente siya at base doon sa sirkumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.